nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang galang at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayong ginapong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel, at tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang kasulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi nga muli sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na pinatawag ni Herodes sa mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala, at pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagpilinan ng ganito. Kumayo kayo at inyong hanapin mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, balita agad ninyo sa akin upang ang kumayo makasamba sa kanila. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng kalang nakita nila sa silangang hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpakirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanya at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya, nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Ng Panginoon sa mga tatlo bago. Hindi po sila hari. Bagamat ating nakasanayan na batiin ang bawat isa ng Happy Three Kings, hindi po sila kings. But it's the intention that counts. Kaya, pagbabatiin niyo po ang bawat isa, maligayang bago, araw ng bago. Bakit pakinggan, no? Mas maganda yung Three Kings niyo. Hindi po sila mga hari. Sila po ay mga pantas. Magi sa English. Mago. Sila po ay pinaniniwala ang mga astrologers. Kaya marunong sila magbasa ng mga between at basahin sa konteksto ng direksyon papunta kay Jesus. Kaya marunong po sila magbasa. At sila rin ay mga marunong, mga siguro mga eskola at mga pantas, mga nakapag-aral. At sila ay galing silangan. Nakikita niyo po, hinihimay-himay niyo po ang mga detalye. Bakit po napakahalaga ang bagay na iyon? Tatlong pantas na galing silangan. Unang-una po, sila ay pantas. Ibig sabihin, sila po ay hindi galing sa mga liping hinirang ng Diyos. Hindi rin sila mga religyoso. Hindi rin sila mga eksperto sa banal na kasulatan. Ngunit sila ay nakapag-aral and astrologers, most probably. So, ibig sabihin, nagpakita ang Panginoon hindi sa liping bayan hinirang ng Diyos, kundi sa mga taong tagalabas. Pangalawa, sila rin ay galing ng silangan. Ibig sabihin, uli, hindi nagpakita ang Diyos sa mga taga-Israel, kundi galing sa tagalabas. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi lamang para sa bayan ng Israel, kundi para sa lahat. Kaya ang tinawag na Katoliko, yan po ang ibig sabihin. Ano pong ibig sabihin kapag tayo ay Katoliko? Ano ang ibig sabihin ng Catholic? Universal, pangkalahatan. Tama po, yun ang ibig sabihin.
Kaya ito po ay patunay na ang ating simbahan ay nakahango mismo at naayon mismo sa banal na kasulatan. At yan po ang ating selebrasyon ngayon. At upang lubos natin maunawaan ang galaw ng Panginoon sa ating pagdiriwang ngayon, maingat na tingnan din natin ang ating mga pagbasa ngayon. In our first reading, again, coming from the book of the prophet Isaiah, telling to the people of Judah, saying, "Arise, Jerusalem, for your light has come." Magbangon ka, Jerusalem, at magliwanag, sapagkat nalalapit na ang tunay na liwanag. Yan ang sinasabi ni Propeta Isaias. The prophet Isaiah is coming from the context wherein he is giving hope to the people. The people at the time are living in darkness, not just living in sin, but also gradually losing their hope. Because they have believed that God has completely abandoned them. Tuluyan na silang linisan ng Panginoon. But this time, the prophet Isaiah is telling them, "Arise. Magalak kayo, bumangon kayo, magkaroon kayo ng buhay, sapagkat andyan na ang liwanag." You know, in the Bible, light is always associated with the presence of God. Not just presence of God, about the revelation of God. Patunay dito, yung transfiguration, nagliwanag si Jesus. Sa lumang tipan, yung apoy na hindi na mamatay, yung nakita ni Moises. It's always about light. At kapag may anghel na nagpapakita, may liwanag muna. Before the presence of the Lord, there is light. And so the prophet Isaiah is telling here, there is a reason for you to rejoice, to be awake, because there is light. May liwanag, may Diyos. Kahit kayo ay lubhang nababagabag, lubhang nawawala ng pag-asa. There is light. And so God is fulfilling His promise. And God fulfills His promise through a revelation. And this revelation finds its fulfillment not in the form of light, not in the form of event, but in the form of person. In the person of Jesus. Yan po ang ebanghelyo natin ngayon. And so, Jesus is the fulfillment of the self-disclosure of God. Ang kaganapan ng pagpapakita ng ating Panginoon. And so that's the first R. Yan yung unang punto. Revelation. Revelation. Pagpapakita. And so, this is the reality that we have to remember. That the revelation of God is not a product of our effort. The revelation of God is purely His initiative. Mismo nanggagaling sa Diyos. And God is giving His revelation the moment that we are, like in our first reading, living in our own darkness. He becomes a revelation coming in the form of light when we are living in our own darkness. Darkness may be in the form of confusion, full of doubts, or even our own crisis in our family, moments of doubts and uncertainties. Napakarami. But God is not that. God is coming when we least expect Him to come. Dumarating ang Diyos, lalong-lalo na sa mga panahon na hindi natin inaasahan na Diyos ay dati. Napakaganda po nila. That's the revelation of God. And so, it's a call for us to believe in that revelation. And so, in our second reading, that revelation was fulfilled in the person of Christ. And He gave His salvation not just to the chosen race of God, again, to the Israelites, but this time, the salvation of God is for everyone. For the Gentiles, for the sinners, for the tax collectors, and for the pagans. That's why if you
are to go back to the life of Jesus, sino mga nakasalubungan ni Jesus? Yaong mga makasalanan. Yaong mga walang kakayahan na magtanggol ng kanilang sarili. Yaong mga babaeng bayaran. Yaong mga may sakit. Yaong mga, hindi naman yung mga taga-simbahan. Yaong mga ibinawaksi. Yung mga pinagtatabuyan ng lipunan. And that is why, because the misconception at the times that they cannot fathom the idea, they cannot reconcile the idea that how come that they will be saved. Paano nangyari sila ay aligtas? Hindi sila ang ipinira ng Diyos. And so the misconception at the time is that perhaps it's just an extension of the grace of God. And so therefore the misconception is that they are receiving merely the second-class grace of God. No. Remember, St. Paul is saying here that when God gave His salvation, and when we fully receive it, and when we participate in it, we become one body in Christ. Iisang katawan. In other words, sa harap ng Diyos, pantay-pantay tayo. Sa harap ng Diyos, hindi yung savings mo yung magsasalita. Sa harap ng Diyos, lahat tayo anak ng Diyos. Makasalanan ka man, makapangyarihan ka man, maganda ka man, matalino ka man, may posisyon ka man, nothing, none of that will matter. In front of the Lord, there's only one reality. We are His children. Tayo ay anak ng Diyos. And therefore, God, when He gave His salvation, He is inviting us for reconciliation. And that's the second part. Ano po yung una? Revelation. This time, reconciliation. And mind you, my dear brothers and sisters, revelation is incomplete when there is no reconciliation. Kapag walang pakikipag-ugnayan ng layla. And lastly, in our gospel, again, the infant Jesus chose to reveal Himself. This time, not to the shepherds, but to the magics, to the experts, to the mga pantas. But the highlight of that is that it is not when they found Jesus. That is not the highlight. You know the highlight? The highlight is this. When they finally found Jesus, but they knelt down and worshiped Jesus. Lumuhod at nagpakirapa at sumamba kay Jesus. And that is the goal of revelation, for us to reveal God. And that's the third part. Ano po yung pangatlo? Reveal. Reverence. Revelation, because for us to be reconciled and in order for us to reveal God. One movement. But we have, nakikita niyo po ang movement ng Panginoon pababa. Pero ang movement naman natin, dapat natin paakyat. Napakaganda. And so, my dear brothers and sisters, this is our faith. This is what we are proclaiming. This is what we believe. And so that is why it's Catholic. It's for everyone. And so it is the desire of the church for us to be reconciled, for us to be one. And so for us to worship Him, for us to be holy. Sounds familiar po ba? One, holy, and Catholic. Sounds familiar po ba? So, Tagalog po kasi ang isa ninyo, kaya hindi ninyo nabibigkas niyo tuwing linggo. But that is our faith. We become one because by virtue of reconciliation happened in the person of Jesus, we become one body, one church. And we revere Christ. And we become holy, not because we are capable of making ourselves holy, but because when we revere Christ, Christ, who is holy, becomes present in us. And so, we are also Catholic.
because it is forever. And so, I'm inviting every one of you to be aware of this movement. God is constantly going down so that He may lift us up. God had deliberately chosen to be human so that we become like Him.